Magandang gabi, Pilipinas. Bayan dismayado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nadiskubring ghost flood control project sa Baliwag, Bulacan. Dahil dito, nanindigan ang Pangulong pananagutin ang nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Binigyang diin din ng Chief Executive na magsasampa ng kaso ang pamahalaan sa oras na lumabas ang resulta ng fraud audit ng Commission on Audit. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. No, I'm not disappointed. I'm angry. Yan ang naging reaksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ginawang inspeksyon sa reinforced concrete river wall project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Paano ba naman kasi matapos anyang mabayaran ng buo at mai-report na natapos na umano ang proyekto nitong Hunyo, wala ni isang istruktura ang naitayo? Ang Sims Construction Trading na kontraktor ng proyekto, blacklisted na, sabi ng Pangulo. Sususpindihin din anya ang mga opisyal na kasabwat sa proyekto at sasampahan ng kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds through falsification of public documents. I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Nakapanghihinayang kasi, sabi ng Pangulo, na ang mga proyekto na magbibigay sana ng ginhawa sa mga residente, dagdag problema ang kinalabasan. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, no, I'm not disappointed. I'm angry. Binigyang diin din niya na hindi ipagwawalang bahala ng pamahalaan ang mga ganitong irregularidad at tiniyak na tutugisin ng mga kontratista at sinigurong mananagot. Di bale, sige Chairman, titingnan natin ito, ayusin natin, titiyakin natin na yung mga kontraktor, hindi lang sa managot sila, kung hindi gawin nila yung dapat na yung trabaho. Kawawa naman ito mga nababaha. Sinabi naman ng Pangulo na magsasampa ng kaso ang pamahalaan sakaling kailanganin, oras na lumabas na ang resulta ng fraud audit ng COA sa mga flood control project sa Bulacan. I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage because economic sabotage is very clearly tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakakuha natin sila, how long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. It depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of Public Works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. Dismayado naman ang ilang residente sa lugar dahil sa naunsyaming proyekto. Umaasa sila na matapos maisiwalat ay matuloy na ito dahil malaking tulong daw oras na matapos. Sana po, dire-diretso po yung gawa nila para po hindi na po humupa yung tubig pupunta po dito sa loob namin. Siyempre po, lilikas kami dito, magtatanggal ng gamit, iaangat lahat. Kaya po talaga yan, yung pag po talaga natapos siya, mapakalaking tulong sa amin yan. Muli namang hinimok ng Pangulo ang publiko na ipagbigay alam ang anumang maanumalyang proyekto sa kanilang lugar sa pamamagitan ng sumbong sa pangulo.ph. Lalo't ito ang dahilan kaya nalaman ng irregularidad sa naturang River Wall Project. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.